Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang isang hindi masyadong kilalang kwento mula sa Biblia, ngunit sigurado akong maraming aral ang mapupulot ng bawat isa. Ang kwentong ito ay tungkol kay Deborah, isang babaeng piniling maging leader at hukom ng Diyos sa Israel noong panahon ng kaguluhan. Pero bago natin talakayin ang kanyang kwento, bigyan muna natin ng kaunting konteksto kung kailan nangyari ito. Ang kwento ni Deborah ay naganap sa panahon ng mga hukom matapos mamatay si Joshua, ang tagapamuno na pumalit kay Moises, at bago ang panahon ng mga hari tulad ni na Haring Saul at Haring David. Ito ang panahon kung saan ang Israel ay wala pang hari at sila ay pinamumunuan ng mga hukom na hinirang ng Diyos upang magtanggol at magbigay gabay sa bayan. Ang panahong ito ay puno ng kaguluhan sapagkat paulit-ulit na naliligaw ang Israel at nagpapailalim sa mga dayuhan. At ngayon, pasimula na natin ang kwento ni Deborah, ang babaeng hukom na ginamit ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Ang kwentong ito ay tungkol kay Deborah, isang babaeng piniling maging leader at hukom ng Diyos sa Israel noong panahon ng kaguluhan. Marahil iniisip ninyo paano nga ba nagkaroon ng babaeng hukom sa kasaysayan ng Biblia? Ano ang nagbigay sa kanya ng lakas at karunungan para mamuno? Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa kwento ni Deborah at tuklasin natin kung paano siya naging inspirasyon hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa lahat ng may pananampalataya. Si Deborah ay nanirahan sa pagitan ng Rama at Bethel sa bulubunduking bahagi ng Ephraim. Sa ilalim ng isang punong kahoy na tinatawag na Puno ni Deborah, siya ay naglilingkod bilang hukom, kung saan ang mga tao ay pumupunta upang humingi ng hustisya at payo. Hindi siya hari o mandirigma, kundi isang simpleng babaeng nananalig sa Diyos at naglilingkod sa kanyang kapwa. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng pananampalataya. Ginugol niya ang kanyang panahon sa pananalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos. Si Deborah ay mula sa tribo ng Ephraim, isang lugar na kilala sa mga matatapang na pinuno. Bagamat wala siyang posisyon sa militar, ang kanyang pamumuno ay nakasalalay sa kanyang karunungan at malalim na relasyon sa Panginoon. Sa kabila ng pagiging babae na bihira noong panahon iyon na maging leader, si Deborah ay tiningala at iginalang ng buong Israel. Ang kanyang simpleng pamumuhay kasama ang kanyang matatag na pananampalataya ang nagbigay daan upang gamitin siya ng Diyos para sa mas malaking layunin. Noong panahon ng mga hukom, ang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Kanaanita. Si Haring Jabin na namuno sa Hazor ay nagpadala ng takot sa puso ng mga Israelita. Sa ilalim ng kanyang utos ay si Sisera, ang kapitan ng kanyang hukbo, na may 900 karwaheng bakal. Sa loob ng 20 taon, pinahirapan nila ang Israel hanggang sa sumigaw ng tulong ang bayan kay Yahweh. Dito pumasok si Deborah. Siya ay isang propetisa at hukom na nakatira sa pagitan ng Rama at Bethel, sa ilalim ng isang puno ng palma. Ang mga tao ng Israel ay pumupunta sa kanya upang humingi ng payo at katarungan. Ngunit hindi lamang siya isang hukom, siya rin ay isang pinunong may tapang na lumaban para sa kanyang bayan. Sa panahon ni Deborah, ang Israel ay nasa ilalim ng matinding paghihirap dahil sa pananakop ng mga Kaanaan. Si Haring Jabin, isang malupit na hari, at ang kanyang general na si Sisera ang nagdala ng takot at pahirap sa mga Israelita. Sa loob ng 20 taon, pinahirapan sila ng hukbong Kaanaan na may 900 chariot na bakal, isang teknolohiyang hindi kayang tapatan ng Israel. Wala silang kalayaan, ang mga Israelita ay takot na maglakbay sa mga daan at halos hindi makapagtanim o makapangisda sa sariling lupain. Ang kanilang mga ari-arian ay ninanakaw at ang kanilang pamilya ay nasa panganib. Ang bayan ng Israel ay nanghina hindi lamang sa katawan, kundi pati sa espiritu. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, si Deborah ay tumindig bilang kanilang leader at hukom. Sa ilalim ng kanyang patnubay, nagsimulang magkaroon muli ng pag-asa ang Israel habang sila'y nanalangin sa Diyos para sa kaligtasan. Habang patuloy na dumaraing ang mga Israelita dahil sa kanilang paghihirap, tumugon ang Diyos sa pamamagitan ni Deborah. Isang araw, tinawag niya si Barak, isang leader ng hukbo mula sa tribo ni Naphtali, at sinabi, "Narito ang utos ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tipunin mo ang 10,000 katao mula sa mga tribo ng Naphtali at Zebulun. Dadalhin ko si Sisera, ang kapitan ng hukbo ni Jabin,
kasama ang kanyang mga karwahing bakal sa ilog ng Kishon, at doon ay ibibigay ko siya sa iyong mga kamay. Ngunit nag-aalangan si Barak. Sinabi niya kay Deborah, sasama ako, ngunit kung ikaw lamang ang makakasama ko. Sumagot si Deborah, sige, sasama ako, ngunit tandaan mo ito. Ang tagumpay na ito ay hindi mapupunta sa iyo. Sa isang babae ibibigay ng Panginoon ang karangalan. At sumama si Deborah kay Barak sa bundok ng Tabor upang ihanda ang hukbo ng Israel. Habang ang mga Israelita ay naghahanda para sa labanan, ipinatawag ni Sisera ang kanyang malalakas na hukbo at ang kanyang 900 karwahing bakal upang harapin sila. Sa mata ng tao, imposibleng manalo ang Israel dahil sa sobrang lakas ng mga kalaban. Ngunit si Deborah ay puno ng pananampalataya. Bago magsimula ang labanan, sinabi ni Deborah kay Barak, tumindig ka, sapagkat ngayong araw ay ibinigay ng Panginoon si Sisera sa iyong mga kamay. Hindi ba't ang Diyos ang nauuna sa iyo? Sa sigaw ni Deborah, sumugod ang mga Israelita mula sa bundok ng Tabor. At sa mismong oras na iyon, gumawa ng himala ang Diyos. Nagpadala siya ng matinding ulan kaya't ang ilog ng Kishon ay umapaw. Ang mga karwahing bakal ni Sisera ay nastak sa putikan at ang kanyang hukbo ay nagkagulo. Ang hukbo ni Barak ay nagtagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Natalo nila ang buong hukbo ni Sisera at walang natira ni isa sa mga kalaban maliban kay Sisera na tumakas at iniwang nag-iisa ang kanyang mga tauhan. Habang tumatakbo si Sisera, dumating siya sa isang tolda na pag-aari ni Jael, ang asawa ni Heber na Kenita. Malugod siyang pinapasok ni Jael, pinainom ng gatas at tinakpan ng kumot upang magpahinga. Akala ni Sisera ay ligtas na siya, ngunit habang siya ay natutulog ng mahimbing, kinuha ni Jael ang isang martilyo at isang tulos ng tolda. Tahimik niyang itinulos ito sa ulo ni Sisera at siya ay namatay. Nang dumating si Barak upang hanapin si Sisera, sinalubong siya ni Jael at sinabi, halika at ipapakita ko sa iyo ang lalaking hinahanap mo. At doon nakita ni Barak ang bangkay ni Sisera. Matapos ang tagumpay, umawit si Deborah ng isang awit ng papuri kasama si Barak. Pinuri nila ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa kanilang mga kaaway. Sinabi niya, purihin ang Panginoon sa Israel. Ang mga lider ay nanguna at ang mga tao ay handang sumunod. Si Sisera ay nadurog, ang kanyang ina ay naghihintay sa kanyang pag-uwi, ngunit wala siyang nakita ni narinig. Sa pamamagitan ng kantang ito, ipinaalala ni Deborah na ang tagumpay ay nagmula sa Diyos at hindi sa kanila. Sa huli, ang Israel ay nagkaroon ng 40 taong kapayapaan matapos ang tagumpay nina Deborah at Barak. Ang kwento ni Deborah ay nagpapakita ng maraming mahahalagang aral. Ang pananampalataya sa Diyos ay dapat unahin. Si Deborah ay hindi natakot sapagkat alam niyang ang Diyos ang tunay na kumikilos. Ang mga babae ay maaaring maging leader. Sa kabila ng kanyang panahon, si Deborah ay naging isang inspirasyon sa kanyang tapang at karunungan. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Kahit mahina ang Israel, sa tulong ng Diyos, natalo nila ang kanilang makapangyarihang kalaban. Kaya tulad ni Deborah, huwag tayong matakot na tumugon sa panawagan ng Diyos sa ating buhay. Kahit ano pa ang ating kalagayan o hamon, kaya nating magtagumpay sa tulong niya. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Deborah, ang babaeng hukom at pinuno ng Israel. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba upang mas maibahagi pa natin ang makabgong mensahe ng kaligtasan.